Hello mga guys, good morning. Ngayon mga guys, mayroon na naman tayong pag-usapan mga guys na topic. So tungkol ito mga guys sa mga ngaral ng Davao na sikat na nanirahan din doon. So kaibigan ito mga guys ng dating presidente ng Pilipinas mga guys na nanirahan din sa Davao. Alamin natin mga guys kung ano yung kanyang mga revelasyon na sinasabi. Hindi natin liwanagin ko lang mga guys, hindi ko po sinisiraan po yung pastor na yun mga guys o ang kanyang mga membro. So, sino man sa kanila. Sa akin lang mga guys, ang sinasabi lang dito sa Biblia mga guys, gagamit tayo ng talata sa Biblia. Ang sabi kasi dito sa banal na kasulatan mga guys, katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sabi ng Panginoong Hesukristo. So mga guys, aalamin natin mga guys kasi kiniklaim niya mga guys na siya daw ay ang anak ng Diyos. Siya na daw ang Kristo. At hindi na daw kailangan gumamit ng Biblia at sa kanya na lang daw makinig ang lahat ng tao para maligtas. Para wag daw mapunta sa impyerno. So mga guys, ito mga guys, bigyan ko lang kayo mga guys ng ideya. Bakit ayaw niyang basahin ng Biblia? Na ang Biblia mga guys ay salita ng Diyos yan, salita ni Kristo. Hinubog ng mga apostol. Bakit ayaw niyang ipabasa sa kanya daw makinig? Kasi siya na raw yung pinagkatiwalaan. So mga guys, alamin natin kung siya ba talaga totoo na anak ng Diyos, na pinagkatiwalaan ng Diyos. Ganito ang sabi ng Biblia mga guys tungkol sa kanyang anak. Sabi niya, inari ako ng aking ama sa pasimula ng kanyang lakad, bago pa niya maitatag ang langit at ang lupa, ay nandoon ako kasama niyang gumagawa gaya ng isang matalinong manggagawa na nagagalak na lang palagi sa kanyang harapan. So kasama pala ito mga guys, yung anak ng Diyos mga guys na lumikha ng langit at ang lupa. Ang tawag sa kanya doon mga guys sa Kawikaan 8:22 ay nagsalita ang karunungan. So yung karunungan na yon mga guys, kung basahin mo yan sa Korinto 2:9 yata yun nakalagay doon. Napako yung karunungan na yun. Yun nga po si Kristo, nakasama rin gumagawa ng langit at ang lupa. So siya po ang anak ng Diyos mga guys. Kasi nitukoy sa Biblia. Kaya dalawa talaga ang Diyos kasi mga guys, dalawa yan mga guys ayon sa kaalaman natin. Kasi nga sa Katoliko mga guys, mapakinggan mo rin naman doon na nakasabi doon na sa ngalan sa Ama at sa Anak. Di ba dalawa mga guys? Dalawa sa ngalan sa Ama at sa Anak. Si Kristo mga guys, Diyos din naman di ba? Alam niyo naman kahit Katoliko kayo. So dalawa ang Diyos mga guys. Kaya lang mga guys, pagdating sa tunay na Diyos, isa lang talaga guys ang inirekomenda ng Biblia. Na ang sabi doon, bagaman sa atin, isa lamang ang ating makapangyarihang Diyos, kundi ang Ama yung lumikha ng lahat ng bagay. Kasi si Kristo mga guys, linikha lang din ng Ama yan para maging anak niya. So, yun mga guys ang sabi doon. Kaya nga ang nakalagay rin doon mga guys sa Isaiah yata yun, nakalagay doon na sino ang lumikha ng langit at ang lupa? Ano ang pangalan ng kanyang ama o kanyang anak? Kung iyong nalalaman. So mag-ama yan mga guys, ang naglikha. So ang ginawa ni Pastor Kibuloy mga guys, ganito. Si Kristo mga guys, sinabi niya na si Kristo daw umakyat na sa langit. Ginawa niyang ama. So siya na raw mga guys ang anak. So ibig sabihin mga guys, inalis niya ang ama sa langit at siya ang nagiging anak. Ang Panginoong Hesukristo ang nagiging ama at inutsupira nila yung ama sa langit na manglilikha. At siya yung naging anak at siya na raw ang pakinggan. So sa inyo mga guys, ayon sa nabasa natin sa Biblia, maniniwala ba kayo doon? Na siya talaga ang anak na Kristo. Ang anak mga guys na si Kristo mga guys ay lumikha ng langit at ang lupa yan mga guys. At saka may ama siya mga guys, sabi sa Biblia. Kaya pag sabi doon mga guys sa Korinto din, ang nakalagay doon. Hindi ko lang matandaan yung talata. Ang nakalagay doon. Sa araw ng paghuhukom, uutusan siya ng ama. Pasusukuin niya ang lahat ng mga nilikha sa silong ng langit. Pagpapakita ang Panginoong Hesukristo. So uutusan siya ng mga ama mga guys. Pagkatapos niya mautusan ng mga ama,
ng Ama mga guys, at sa ilalim niya ang lahat ng sa kanyang kapangyarihan, siya naman ay susuko sa Ama. So may Ama ang Panginoong Hesukristo mga guys na binabanggit sa Biblia. So paano ngayon nangyari mga guys na ginawa ni yung pastor na yan mga guys, ginawa niya na siya daw yung si Kristo na daw yung Ama sa langit, siya yung anak na pinaghabilinan. So sa makatuwid na salita mga guys, sa diretso, winala niya ang Ama, initsupiran niya. So yun mga guys ang dapat nyong tandaan mga guys, ng ating Panginoong Hesukristo may Ama. So dalawa yan sila mga guys, tandaan nyo mga guys, dalawa ang Diyos mga guys, sa ngalan, sa Ama at sa Anak. So parehas yan mga guys na lumikha ng langit at lupa mga guys, silang dalawa. So sino naman siya mga guys na nagiging anak din siya na hindi naman siya lumikha ng langit at lupa, at sasabihin niya na siya na raw yung pinaghabilinan o So magduda ka mga guys bakit? May Ama nga ang Panginoong Hesukristo, paano niya ginawa na inatsupira yung Ama? Di ba? So simula pa lang mga guys, dalawa na silang lumikha ng langit at lupa. Kaya ang maliwanag yan mga guys, ang tunay dyan mga guys na Kristo mga guys, ang Panginoong Hesus. Sabi ni Panginoong Hesukristo, ako ang daan at ang katotohanan. So yung daan at katotohanan yan mga guys, nangaral yan sa lupa mga guys nag-ano ng bagong tipan yan mga guys, naghubog ng bagong tipan yan. At bakit sasabihin niya hindi kailangan yung bagong tipan, hindi na kailangan ng Biblia, siya na lang ang pakinggan. So may babala ang Panginoong Hesukristo dyan mga guys bago siya umalis. Kung may mga ngaral na ibang pangangaral o ibang mga salita na wala na sa Biblia, sabi doon, itakwil nyo, sabi doon ng Panginoong Hesukristo. Hindi na yan totoo. Kasi nga ang hula mga guys, magsilitaw sa huling araw ang mga bulaang mga Kristo. Papanggap na sila ang Kristo, ililigaw nila ang marami. So mga guys, yung babala ng Biblia yan mga guys na ililigaw mga guys, yun ang ano mga guys, yung panganib mga guys sa sangkatauhan mga ngayon mga guys, lalo na sa mga sumasampalataya na nailigaw ang hindi totoong mga pastor, ang mga bulaang propeta. So doon mo ngayon makita mga guys kung gaano katotoo ang kanyang sinabi na siya na yung daan, siya na yung katotohanan. Yung ibig sabihin niya mga guys yun siya ang daan at ang katotohanan. So kinuha niya ngayon ang performance ng Panginoong Hesukristo, siya na ngayon ang pumapil doon. So hindi sang-ayon ang Biblia dyan mga guys. Yung pagpangulikta niya ng mga ikanapo mga guys, mga member niya mga guys, kinukutan niya, tapos pinapalimos niya pa yung karamihan niyang membro. Kahit sa Amerika ginagawa nila yun, lumilimas sila ng limpak-limpak na dollar. So mga guys, sa inyong mga kaalaman mga guys, ang pastor na yan mga guys ay siya yung pinaka bilyonaryo sa lahat ng pastor na umiiral ngayon sa buong mundo na mga guys. Buong mundo yan mga guys, siya ang pinakamayaman talaga. So ayon lang yan sa inyong kaalaman mga guys, kung nag-research kayo tungkol sa kanya. So yun mga guys, na kanyang mga sinabi mga guys, salungat na yan mga guys sa katotohanan na nasa Biblia. Dahil ang tunay na Kristo mga guys may Ama, at hindi niya inutsupira yung Ama. Lumikha yan mga guys kasama din ng Panginoong Hesukristo. Ayon doon sa Kawikaan 8:22, kung uulitin natin, inari ako ng aking Ama sa pasimula ng kanyang lakad bago pa likhain ang sanlibutan o ang langit, sabi doon. Nang likhain ang langit at lupa mga guys, kasama pa ang Panginoong Hesukristo doon guys. So paano ngayon nagawa mga guys na inutsupira yung Ama? Ang Panginoong Hesukristo ginawa niyang Ama at siya na yung naging anak, at inutsupira pa pati ang Biblia. So ayon nga sa Biblia mga guys, katotohanan ang magpapalaya, katotohanan po. So sa lahat po mga nanood mga guys, o member ka man doon sa ano na yon,
Hindi ko po ano po mga guys, hindi ko intensyon na siraan yung reliyon na yun. Ang sa akin lang po yung katotohanan kung ano yung nakasaad talaga sa banal na kasulatan. Kasi ang Panginoong Hesukristo mga guys ay tiniyak niya po mga guys ang kanyang salita na hindi babaguhin at walang pwedeng magbago doon. At sabi ng Panginoong Hesukristo, wala nang lilitaw pagkatapos ko. Ibig sabihin, wala nang maging anak ng Diyos pagkatapos ko. Sino ka naman na maging anak ka ng Diyos? Kasi kung nangangaral ka sa Biblia mga guys, ang tawag sa'yo dyan mga guys, ibanghilista, hindi ka anak ng Diyos, hindi ka sons of God. Kasi nag-iisa nga lang yun ang sons of God eh. Tiniyak niya ng Panginoong Hesukristo eh. Wala nang lilitaw pagkatapos ko. Sabi niya doon sa banal na kasulatan. Ba't mo aangkinin yung karangalan niya? Bilang Kristo, bilang anak ng Diyos o Diyos. Kasi dalawa naman talaga ang Diyos mga guys eh. Ama at anak eh. Kaya lang mga guys, pagka binanggit ng Biblia na bagaman sa atin, isa lamang ang Diyos. Ang Ama yan mga guys, manglilikha yan. Tandaan nyo yan mga guys. Kaya ang sabi doon sa Pilipos 2:9, tungkol sa anak, sabi ni Kristo, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at naganyong alipin at nakitulad sa tao. Nasumpungan sa anyong tao. Hinubad mga guys. So sino bang gumawa sa kanya ng Diyos mga guys? Yung Ama din. Andun sa Hebreano nakalagay doon. Ang iyong trono o Diyos, ang sabi doon ng Ama, ngunit sinabi ng Ama, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman, walang katapusan, maluluma ang lahat ng bagay, mga langit at lupa, mga parang bisan silang papalitan. Pero ang sabi ng Ama kay Kristo, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Ginawa niya Diyos si Kristo. Kanyang anak kasi Diyos din naman talaga, di ka dahil Diyos naman siya eh. Ang Espiritu ni Kristo Diyos din, eh nagkatawan tao, dalawa sila nga. Kaya kapag nanalangin nga tayo dyan sa Katoliko, sa ngalan, sa Ama at sa Anak, tanungin mo sa Katoliko kung Diyos ba si Kristo, Diyos eh, sinasabi ng pare. Huwag tayo magtaka mga guys kung dalawa ang Diyos na kiniklaim natin. Pero kung binasa natin sa Biblia, ang nakalagay doon, iisa lamang ang Diyos na makapangyarihan. So ang Ama ang tinutukoy dyan mga guys, kasi si Kristo mga guys, linikha lang din naman bilang anak. So wag natin pagkamalian yan mga guys. Yung sinabi ng pastor na yan mga guys na wala na yung Ama, si Kristo din yung ginawa niya Diyos. Isang malaking kalampastangan yan mga guys sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Na inutsupira mo. So kayo na mga guys ang mag ano dyan mga guys. Kayo na mga guys kuhan dyan. Magmuni-muni dyan mga guys kung makatotohanan ba talaga ang sinabi ng pastor na yun o hindi. Dahil ang Biblia mga guys ay tiniyak ng Panginoong Hesukristo yan na pagkatapos niya wala nang papalit na sansugad sa kanya. At kung mayroong mangangaral na ibang Kristo o idatsupira ang Biblia, ibig sabihin itakwil nyo, sabi ng Panginoong Hesukristo. Hindi na yan totoo, lalo na yung wala nang hawak ng Biblia. Ay pag may dumatingan na iba na yung Biblia, ay wag na daw tanggapin, sabi ng Panginoong Hesukristo eh. Ano ba kaya yung tinakwil na? Baliwanag yan mga guys. So nasa inyong mga ano yan mga guys, kung ano yung masasabi nyo tungkol dun sa sikat na pastor na yan na umiiral ngayon sa buong sa mundo natin, na nagpapanggap siya na siya daw ang Kristo at siya na raw ang masusunod, siya na raw ang dapat sundin at ang lahat ng maliligtas dumaan. So hanggang dito na lang mga guys ang aking mga guys pagbablog. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig at sana naliwanagan po mga guys ang inyong mga isipan para matuklasan ninyo kung ano ang katotohanan. Ika nga mga guys, ang sabi doon, katotohanan ng magpapalaya sa atin, sa inyo, sabi ng Panginoong Hesukristo. Siya ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Kaya mga guys, huwag tayong maligaw mga guys. Gaya na sinabi ng Panginoong Hesukristo, maraming magsilitaw ng mga bulaang propeta sa huling panahon, sabi ng Panginoon. Nagbabala na siya mga guys. Kaya dapat nating tandaan yan mga guys. Maraming salamat mga guys, hanggang dito na lang. Thank you.